inyo. Ayan. So ito po mga kababayan, umpisahan natin agad, no? Ito po, Diyos mio marimar. Nakakatakot po ito ha, mga kababayan, itong naturang ano ngayon, no intention to be kidnapped but wants to sit as president. Ito po mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo yung naturang video na kung saan ay in-interview po si Trillanes, no? Ng News 5 at doon po ibinulgar ni Trillanes, mga kababayan, ang plano nga ng kampo ni Sara, no, na kudita at lulusubin at delikado nga ang buhay ng Pangulo kasi nga pag sinabing linusob natin yan doon o sinabing linusob ay talagang maaari, naku, di natin alam, baka batuhin sila doon, barilin sila doon, or di kaya sunugin yung palasyo. Hindi natin alam, no, mga kababayan. Mama Jordan ng Japan, hello po. So, eto po mga kababayan, no, ito. Saan ba yung interview ni Trillanes? Ito po, mga kababayan. Ayan, pakinggan natin yung interview ni Trillanes. Ayan, ito po. And it shows no signs of easing. And after being included in the testimony made by the so-called Maleta Boys, former Senator Sonny Trillanes is now preparing new legal action against the former bagman. Let's get his thoughts on that and more as he joins us live in the studio. Magandang gabi, former Senator Trillanes. Thank you po sa oras po ninyo, sir. Magandang gabi, Lord. Okay. So, specific actions that you're taking again against these bagmen. At para sa iyo, anong tawag dapat sa kanila? Ang sinasabi nila is 18 ex-bodyguards. Diba? Pero ano ito kasi may mga destabilization component na Ayan, destabilization. Terms kanila, nakita nyo? Yung mga handlers sila kung saan sila pinaparata. Hindi yan natural sa sa whistleblowers. Ako naintindihan ko sila, pinipilit ko intindihin sila Kasi kapit sa patalim, nawala ng trabaho. Pero ito ngayon, may nanamantala, no? Nung ganong vulnerability. Alam nyo, kahit pagka inuferan ka ng ganong kalaki, magkano yung sinabi ni NBI Director? 5 million. Kahit anong ipasabi mo dyan, sasabihin nila Wala pang 1 million yung iba. I think yung iba parang wala pang 500,000, Senator. Pero yun nga, makikita mo yung sabi ng iba yung desperation daw. Sa ganong klaseng amount. Sa tingin nila, Andres, ito po. Yung mga pa-press conference po nila nakakagain ng traction sa believability sa publiko. Pakinggan nyo ha mga kababayan, dito sa sinabi ni Senator Antonio Trillanes ay meron ngang planong destabilization. Ibig sabihin po mga kababayan, pag-aaklas, no, o pagre-rebuilde o may gagawin nga silang plano dito kasi mga kababayan, sabi nga ni NBI Director Matibag, hindi lang ito 18, daan sila mahigit, 100 plus mahigit ito mga kababayan. Ito po yung mga sundalo na mga naawol, ito po yung mga sundalo na mga nawalan ng sa serbisyo dahil kung naalala ninyo mga kababayan, marami din, may mga pulis din yan na mga natanggal sa serbisyo dahil sa ginagawang katarantaduhan, no? So natanggal. So yun po yung mga politician, yung mga pulis, yung mga sundalo na natanggal sa administrasyong Marcos dahil sa gumawa ng katarantaduhan at yung mga retired ay nagsasama-sama po sila, no? Ito po yung sinasabi ni Trillanes ngayon, mga kababayan. So sa mga nagtatanong, meron bakit mga active na sundalo diyan? Wala po, no? Pakinggan natin. Ganito, no? I'm sure yung mga Duterte gusto silang paniwalaan kasi it favors or mga pubo yun falls into their narrative. Pero syempre yung mga anti-Duterte, hindi paniniwalaan yun. Yung mga moderates, nasira sila doon kasi bawat appearance sila, iba yung version. Diba? Kaya nga, ito ngayon, magpa-file ulit ako ng kaso kasi nako, alam nilang hindi totoo yan. Alam nilang hindi totoo yan, kaya kailangan magtanda Hindi pwedeng hayaan na lang. Kita mo yung ginawa nilang latest.
Como si Senator Loren, ikakampi na nila, tinanggal. O, di ba? Pero si Senator O, kita ninyo, pati si Trillanes, yan din ang napansin. Si Loren Legarda, porket kakampi na nila, mga kababayan, ay tinanggal nila dun sa listahan. Ngayon, si Escudero na tumalon, di ba, ay biglang nagkaroon ng maleta na which is wala naman yung maleta noon. is Yun na lumipat, nilagay. Kumbaga, ano na eh, Disparate absurd move. na eh. It's comical eh, yung ginagawa. But, ano sila, pwede natin sabihin 18 na destabilizers eh. Stabilizers po agad. Yeah. May binanggit din po si Senator Ping Lacson na may mga rumblings na raw sa service. Meron ho ba kayo na pick up ng mga ganyan? Meron, pero muted pa ito, no? Compared to nung bago kami lumabas, mas mabigat yung ano nun, yung mga issues nun, tsaka yung grumblings nun, mabigat kasi internal eh. Mababa sweldo, sira-sira yung mga gamit, so very personal. So ito, Oh, meron ha. Sa madaling salita mga kababayan, meron ngang plano. Ibig sabihin grumblings. Ito yung pagpaplanong aklas, no, kudita na sinasabi. Sa panahon daw ni Trillanes, kaya sa panahon daw ni Trillanes mga kababayan, medyo maano yung sa kanila kasi nga ang baba daw ng sweldo tapos ang taas ng korupsyon, no, nakawan yung panahon ni Gloria. So ngayon, muted pa, hindi pa masyadong maingay. Pero yun nga mga kababayan, dito pakinggan ninyo yung ibubulgar ni Trillanes ngayon, hindi po magkukudita ang military. Hindi rin magkukudita ang PNP. Alam nyo, ang may planong kudita, mga retired. At yung mga awol, no? Yun yung mga bobong DDS. kita lang is itong kaguluhan na ginagawa nitong aksyon nila Cayetano. Tapos itong mga 18 ano na ito, bodyguards na ito, yung iba rito kabaro nila, pero yung iba dito ano lang nag-trainee lang. Yung iba hindi nga sundalo, may dalawa yata hindi sundalo at all. Tapos yung iba nag-awol, ilang buwan pa lang serbisyo. Then meron isa pa nga na-assign siya sa UN Peacekeeping Force na habang nandoon siya, binenta niya yung rations. Hala. Kaya siya natanggal sa serbisyo. So, Hala. ganun yung kalidad nito mga tao. So ngayon alam nyo na mga kababayan, itong grupo ng 18 kargador na to, no, ay mga nang-aawol. Yung iba may mga krimen na ginawa, biruin nyo, binenta, 'di ba? Nagbenta. So kumbaga pumasok lang sa military para magnakaw. Para gumawa ng kabalbalan, di ba? Diyos ko. Minsan 3 buwan lang, 2 buwan lang, tapos natanggal na agad, tapos lagi nilang pagpilitan na ito daw ay minaliit daw, mga military daw sila. Oo naman, wala namang tumangging military sila. Pero ang tanong, di ba, pag nagtrabaho ka nga, ma-regular ka after 6 months pa. Ang tanong, ilang taon bang nagserbisyo tong mga to? Para matawag mong legit na military. Di ba? Oo. Mga taong ito. Kaya and yet they're being projected as heroes. Pero ganito, no? Yung ginawa namin noong 2003, we were living in relative comfort. May career kami, safety ng pamilya lahat. We went out of our comfort zones para maging whistleblowers. Nilabas namin yung corruption sa sandatahan. Nilabas nila ang korupsyon, kaso yung mga kasamahan niya doon, no, ni Senator Trillanes ay nawala, no? Nung panahon ni Presidente si Digong, nasangkot lahat. Sino-sino ba yung mga kasamahan ni Trillanes noon, mga kababayan, na nagkudita sila? 'Di ba? Nandoon ata si Paildon yata 'yon, at saka sino yung isa, si Nicanor Reyes ba 'yon? Si Nicanor Reyes at saka si Paildon. Nagulat tayo pagdating nung naging presidente si Digong, natiwalag lahat kay Trillanes. Tapos nasangkot na sa nakawan, nasangkot na sa korupsyon. Si Trillanes lang talaga ang bukod tanging natitira.
Si Trillanes lang talaga ang bukod tanging natitirang nakipaglaban, no, sa korupsyon. At pagnanakaw, kriminalidad ng gobyerno, 'di ba? Mga kababayan, naalala nyo 'yon? Si Paildon, si Nicanor Reyes. Kaya nga pinatawag dito sa Senado itong dalawa, inaaway ni Trillanes eh. Kasi diniin siya ng diniin, sabi ni Trillanes, diin niyo, tas asan yung resibo ninyo? Ganon. Itong mga to, hindi. Mm. Nung sumisweldo sila, at ginagawa nila yan, siniklaim nila yan, sinasabi nila, kung talagang karumal-dumal yun, dapat doon ka pa lang nag-whistleblower. Mm. Di ba? Assuming totoo yan. Tama. Tapos, pero ngayon, nandito ka na, wala ka na sa, Serbisyo. wala ka ng sweldo, Mm. tapos ano by chance, ginagawa nyo ito out of the goodness of your heart. Consoleta, hello po. Tapos meron kayong handler, pinaparada kayo kung saan-saan. Napaka-obvious na staged ito at scripted. At yung nagtatanong sa kanila, mukhang mas alam pa yung dapat nilang sabihin kaysa sa kanila mismo. Yung abogado mismo nagpapaliwanag sa makakita niya. Alam ninyo, kita nyo, yung abogado mismo ang nagpapaliwanag kaysa sa mga nagpakilalang Marines. So bakit mas sweeto pa yung abogado kaysa sa kanila? Bakit kada press con si lawyer ang nagsasalita, hindi mismo yung mga witness? 'Di ba? Kay senador pa mismo nagpapaliwanag din. Ayun, oo. Kaya kung masubject ito sa PBBM cross-examination lang malakas sila po. or yung tactical interrogation, isa-isa mabubutasan. Nako. Kaya nga ayaw nila, di ba, nung sinupin na sila sa NBI, o sabihin yung istorya niyo dito, ayaw ipaharap ni Baligon. Tapos, nung may anin na gumawa ng individual affidavit, gustong pambawiin at re-reviewin daw. So talagang, all the signs are there na gawa-gawa nila ito. Pero, Senator, medyo delikado rin po yung unrelated po, pero kung totoo na may rumblings nga daw sa service, sa iba-ibang ranks ng militar, meron maaari mag-exploit tong galit na yun. Pero ibig sabihin pa, Senator, ayan, pakinggan nyo ha mga kababayan. Ito yung tinanong ni Lord, ano ba yon? Yung pangalan nitong nag-interview kay Trillanes, na meron ngang kumakalat ngayon na rumblings or yung kudita nga na pinaplano. So ito, pakinggan, medyo mahaba-haba ito mga kababayan na 26 minutes itong kwento ni Trillanes. So pakinggan natin at huwag nating kalimutan itong sinabi ni Trillanes kasi nga baka mga ilang buwan mula ngayon mangyari ito. yung mga ilang issues sa pinaglalaban nyo noon, internally, hindi pa rin nasasolve hanggang ngayon. Marami nang nasolve. Unang-una yung corruption within the AFP, yung favoritism sa promotion, tapos yung lumang equipment, lahat yun na-solve na eh. Gabing taas na yung sweldo ng sandatahang lakas, kulang pa rin sa mga pangangailangan, but relatively doon sa ibang government employees, medyo mataas na yun. O naipasa natin yung AFP modernization law, kaya bago na yung mga gamit. Tapos, hindi lang yon, yung na-professionalize na yung ranks. Ngayon, yung promotion system, yung talagang merit-based. So, majority of the basic or grave problems ng AFP noon, na-solve na. Pero at least wala na yung mga butas sa mga combat votes. Wala na yan. Wala na yun. So, rin dun sa loyalty nila, personal loyalties. Yung mga grievances, matitrace mo pa rin dun sa loyalty nila, personal loyalties. May mga maka-Duterte na mga officers. Ayan na. Na yun yung mga nagre-reklamo. Ayan. Yun yung nagre-reklamo. May mga Duterte na officers na mga nagrereklamo. Pero, mga kababayan, mahirap kasi magkudita kung hindi man kayo abot 1,000. Sila Trillanes nga noon, ilan yun sila nagkudita? Siguro mahigit 20 yata. Diba? Yung panahon ninyo at least, merong isang malinaw na target ng inyong discontent. Pero ngayon posibleng, meron bang, kung kayo po young officer ngayon, kunyari at sigurado ko may mga ilang grupo pa rin po dyan at hindi po makawala siguro yan. Malinaw ba sa kanila kung sino yung dapat nilang paglaanan, let's say, ng puot nila? Ganito yung difference. Nung panahon namin,
Lord, walang social media na. Yes. So, you need to personally interact Mhm. para magkaroon kayo ng makapag-organisa kayo. Ngayon, sa social media, they can voice out their opinions, so may mga chat groups, mas expressive sila. Pero yung kung nakapag-organisa na sila, the same way na yung sa amin, hindi pa naman umabot sa gano'n. O, di ba? Sabi ni Trillanes yan. Kami noon, nakabuo kami ng destabilization or kudita. Mahirap nga daw noon, walang internet noon, walang social media. Ngayon pa daw na mas madali. Kaya napaka-imposible na hindi makabuo ng ganyan. Pero muted pa. Sa madaling salita, hindi pa siya masyadong ano. Pero ayon nga, mga kababayan sa intelligence no ng NBI, meron silang nakalap na kasama daw dito sa kudita itong 18 Marines. Kaya nga sabi ni NBI Director Melvin Matibag na medyo delikado ang Senado kasi nga pinasok ito ng mga 18 Marines tapos hindi man daw siguro na check, no? Hindi na check ng ayos sa gate itong mga dala nilang gamit. Baka daw di umano ay may mga laman ito dun sa loob. Diba? May mga ipinasok sa loob na hindi, 'di ba? Hindi nakikita kasi nga syempre chinek doon sa gate tapos diretso na sila doon sa taas. Kaya nga sabi ni Melvin Matibag, medyo delikado ang nangyari no nung pinasok itong 18 Marines kasi baka bigla ito kasi ang sabi ni Erwin Tulfo pa naman, kapag hindi dumalo, ipaaresto, ipadampot at dalhin doon sa harapan sa Blue Ribbon. So ang nangyari mga kababayan, no, ang nangyari buti hindi dumating or humantong sa kalagayan na ipinadampot. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung sakali na ginawa ni Erwin Tulfo yun na ipinadampot itong 18 Marines doon nung nasa opisina ni Robin, magkakagulo talaga. Magkakagulo yun mga kababayan. Bakit? Manlaban yun eh. Manlaban yung mga yun. Tsaka napaka-imposible na pumasok sila doon nung ganun lang kagaan. Ganun lang sila tawag doon, kaluwag. Kaya hindi ako naniniwalang pumasok yun mga walang dalang armas yun. Sa totoo lang mga kababayan, pumasok yun doon, kumpleto yun para in case na damputin sila, pwede silang manlaban doon sa loob. Oo, ganun yun mga kababayan. In case na mag-attempt na ipadampot sila ng Sergeant at Arms or ng PNP, magkakagulo naman ulit sa Senado. Buti na lang no na nabulungan ni Melvin Matibag si Erwin Tulfo at si Gatchalian na wag natin munang i-rush kasi baka nasa loob pa naman tayo lahat. Nandun yung ombudsman, nandun si Matibag, di ba? Nandun si Jun Vic Rimulya. Kung yung lahat ng leader doon ay biglang natiklo lahat, di patay. Di ba? Kaya nga mahirap. Kaya nga naalala niyo mga kababayan, napansin ko, bakit noong pagkagawa ng session ni Cayetano at ni Marcoleta, bakit may mga K9? Kaya sabi ko, napaka-imposible. Anong akala nila dun sa session hall? May mga bomba, may mga pasabog? Kasi bakit nagdala ng K9? 'Di ba? Bakit chine-check ng K9 yung mga lamesa, yung mga ganun-ganon? So, bakit ganun sila ka-defensive? So, ibig sabihin, pag ganun, dapat sa sunod na Blue Ribbon, dapat magpa-K9 din. Kasi delikado. 'Di ba? Malalaman mo mga kababayan, 'di ba? May kasabihan nga tayo, kung sino yung unang pumutak, siya yung nangingitlog. Sa madaling salita, kung sino yung unang nagreklamo, siya yung umuutot. Kaya, Doon pala sa mga reklamo. So yung mga maka-Duterte, magrereklamo sila about other things, but basically, maka-Duterte lang sila. Ayaw nila kay President Marcos. But still, despite that, sumusunod pa rin sila sa chain of command. Nagve-ventilate lang. Ngayon yung sinasabi mo, maaaring may mag-take advantage ito. Yun ang danger dito. Ayan. So, pagka merong mag-agitate, Ayan. tapos magkaroon ng political impasse, Ayan. pwede yun. May window of opportunity. Di ba? It takes a lot, ha? Hindi madali magrebelde. Tama. Alam nila yan. Pagka dumungaw sila at tumawid sila doon sa linya na yon, makukulong ka na. Sira na yung karir mo. Ngayon, kung hindi ka sigurado, just stay in your lane. Follow the chain of command at you have to assume na yung mga superior, yung AP leadership, ay alam nila
yung kanilang ginagawa at alam nila kung ano yung nararapat, which is to follow duly constituted authorities. Pero we can't help it minsan, Senator, pag ang lakas ng influence sa social media, minsan may mga kawani ng kapulisan, kasundulan na sila mismo nagbe-video, nag-Facebook video, Di ba? Oo. express ang kanilang mga Totoo yan. Pero Ito din kasi ang mali ng media, ng social media, mga kababayan. Una, ang sakit pa naman ng mga DDS, hindi nila alam na bobo sila. Yeah? O, ito real talk lang ha, huwag kayo magalit mga DDS. So yun na, nakita niyo mga kababayan na delikado nga ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa sabi ni Trillanes kasi marami nang nagpaplano. Unang-una, may mga DDS officer din na hindi nila gusto si PBBM pero sumunod lang sila sa chain of command. Kasi nga, sabi nga ni Trillanes, hindi madali magrebuilde. Kasi kang palpak kayo at hindi tawag dito, success ang pag-rebuilding nyo, sira na ang karir mo. Di tulad nila Trillanes noon na kahit nakulong sila, at least napalaya sila kasi nasa tama naman ang kanilang pinaglalaban at nabigyan silang amnestiya. Ang tanong ngayon, make sure na kapag ka nagkudita or halimbawa lulusob, make sure na kumpleto. Kasi kung kabubuhan lang at nadala ka lang sa, 'di ba? Minsan mga kababayan, yung ibang mga matatanda diyan, nagagalit sila kay PBBM, nagagalit sila sa administrasyong Marcos kasi ang napapanood nila sa bunganga ni Sara, sa bunganga ng grupo ng mga Duterte ay puro na lang masama, masama, masama si Marcos. Pero kung ihimay-himay mo 'yon, no, mag-background check ka, ito bang mga sinabi ni Sara about kay BBM totoo ba? Ito bang sinabi ni Baste about kay BBM totoo ba? Ngayon, pag i-background check mo yan, pagtingin, hindi daw si PBBM nagtatrabaho. Tapos ending, ang dami naman palang accomplishment na nagawa si Marcos, which is ang totoong hindi nagtatrabaho ay itong si Sara. 'Di ba? So, ngayon minsan itong mga matatanda nakakarinig lang ang daming ng mga commentator sa radyo ngayon mga kababayan na which is pumapabor kay Sara. Ang dami diyan sa Cebu. Ang daming mga commentator diyan sa Cebu, lalong-lalo na pangalanan ko RMN News. Oo, may mga commentator diyan na DDS. Na kung saan kadalasan pa naman sa RMN News ay puro yan naririnig sa Visayas at Mindanao. Ngayon, kung ang yung commentator na yon ay bumibira kay PBBM, so syempre, ang papaniwalaan ngayon ng mga matatandang nakikinig sa kanilang programa ay yung sinasabi ng commentator. 'Di ba? Totoo 'yan mga kababayan, no? Kasi nga minsan kahit mali, gagawin nilang tama. Kahit tama, gagawin nilang mali. Oo, marami 'yan. Hindi ko na pangalanan ha, kasi ako, I was born and raised in Mindanao. So, ngayon mga kababayan, alam ko 'yan kasi Diyos ko, makinig kayo ng RMN Balita, no? Yung mga komentaryo ni ganito, ni ganyan, di ko na pangalanan na. Grabe kung makatirada kay Marcos. Diyos ko. Oo, ang daming commentator sa radyo na sa Visayas at Mindanao diyan mga nakikinig. Puro Marcos ang ano, tapos ang sinabi magaling si Sara, magaling si Duterte, di ba? Tapos ganito si Sara, ganito si Duterte. Tapos kung ikaw mismo na nakakaalam na nandito ka sa modern world, kumpleto ka sa kagamitan, high-tech ang gamit mo, may cellphone ka, may Facebook ka, may YouTube ka, may TV ka, may Wi-Fi ka, pag i-search mo, yeah, pag i-search mo, makikita mo agad, mali. Paano nasabi ni Sara ang hindi nagtatrabaho si Marcos? Kung hindi ito ha, real talk lang sa mga matatandang nanonood sa akin, ng mga nakikinig sa mga DDS commentator. Ito yan ha, sabihin ko sa inyo, do you think kung hindi nagtatrabaho si Marcos, anong mangyari sa ating bansa? 'Di ba? Sa mga nagsasabi katulad kay Sara Duterte na hindi daw nagtatrabaho si Marcos. Do you think kung hindi nagtatrabaho ang presidente, anong mangyari sa ating ekonomiya? Bagsak. Anong mangyari sa ating lipunan? Sira. 'Di ba? Ngayon saan ninyo nakita at paano nyo sabihin, 'di ba, na hindi nagtatrabaho si Marcos? Ang tanong ngayon, kung i-compare natin si Marcos at si Sara, sige, unang termino nung 2022 nanalo si Marcos, anong unang ginawa ni Marcos? Ang DAR, Department of Agrarian Reform. Sa Department of Agrarian Reform, lahat po ng mga magsasaka na bigyan ng titulo at yung confidential fund ni Marcos na almost 1 billion ay ibinayad niya sa DAR para makuha itong mga lupa na kasi ang laki ng utang ng DAR.
So, yun pa lang, achievement na yun. Pangalawa, pagpapasara ng pogo. Pagpapasara ng pogo, pagtigil sa droga at sugal. Pagpapadeport, no, sa mga undocumented Chinese, no, pag-aresto sa mga wanted sa iba't ibang bansa na nandito sa Pilipinas nagtatago. Achievement na yun. Ngayon, pagtungtong ni Sara bilang Vice President at itinalaga siya bilang Secretary ng DepEd, anong nagawa niya? 'Di ba? Anong nagawa niya bilang Secretary ng DepEd? Wala, nga. Oo, kaya nga nag-resign siya eh. Kasi ang sabi niya, hindi daw niya gamay ang DepEd kasi hindi naman siya teacher, abogada siya. Tapos, pero meron siyang hiniling na give me 100 million, 100 billion, no? 100 million o 100 billion, aayusin ko ang DepEd. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, 'di ba? So, yun ang mga kababayan. Ano sabi ni Nanay Minda? Ano daw, birthday greeting sa apo mo. Ayun, Nanay Minda, happy birthday sa apo mo, no? At saka kung ano man ang pangalan ng apo mo. Happy birthday at mag-aral ng mabuti, no? Para mag-successful. Kasi sa totoo lang, no? Yung iba nagsasabi na hindi daw diploma ang makakapag-success. Hindi po. Diploma at pag-aaral ang kailangan. Kung walang diploma, wala kang mapatutunguhan. Kasi ngayon, sa high standard, 'di ba? Sa high standard ng pagtrabaho sa ating bansa ngayon, ultimo nga mag-sales lady ka lang sa SM, kailangan may degree ka na eh. 'Di ba? So, diploma, pag-aaral para successful ang buhay. Huwag gumaya sa amin. So, yun lamang. Happy birthday sa apo mo, Nanay Minda. So, yun po, no? Next tayo, mga kababayan. So, sa madaling salita,